Durog na durog ang puso ko ngayon. Wala akong lakas na yun. Nangihina ako sa sinapit ko. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, mapapatawad mo kaya ang taong sumira ng mga pangarap mo? Mapapatawad mo kaya ang taong pinagkatiwalaan mo ng sobra-sobra? Pero lolokohin ka lang pala. Lumaki akong walang mga magulang. Katutuntong ko lang ng 16 noon nang namatay si Mama. 3 years old pa lang yata ako noon nang nawala na rin si Papa. Kaya ang tanging tao na naging kasangga ko sa buhay ay ang tita Lani ko. 2 lang silang magkapatid. Ako, walang kapatid. Wala ring sariling pamilya. Masyado kasing pihika ng tita ko pagdating sa lalaki. Kaya naman, tinutukan ako ni Tita Lani. Nagja-drive kami sa lahat ng mga bagay. May pagkamaarte, malinis sa katawan, OC sa mga bagay, at may pangarap sa buhay. Tinuruan ako ni tita na maging madiskarte sa buhay. Kaya sabi ko noon sa sarili ko, kapag nakagraduate ako, nag-gain ako ng experience sa Pilipinas, ay mangingibang bansa ako para makaipon ng malaking pera at matupad ko na ang pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay. Nangungupahan lang kasi kami ni Tita Lani. Siya ang nagbayad ng pangmatrikula ko at siya ang nagbigay ng allowance ko noong nag-aaral pa lang ako. Medyo mahirap din ang kurso kong IT. Magastos din. Pero dahil wala namang sariling pamilya si Tita Lani, ay naging maganda ang takbo ng buhay namin. Kaya ginawa ko ang lahat. At ginawa ni Tita Lani ang lahat. Mapagtapos lang ako ng pag-aaral. Iniisip ko na ang kursong IT ay isa sa mga malalaking magpasahod ngayon. Kaya ilang taon ang lumipas ay nakagraduate na ako. Nakahanap ako ng trabaho sa BGC. Pumasok ako bilang isang associate sa isang IT company. At dito ko nakilala si Jason. Matangkad, chinito, medyo choppy, at maalam pagdating sa software. First time ko siyang makita. At hindi ko may tatanggi. Ang cute niya. Pero syempre, dahil dalagang Pilipina ako, hindi ko pinahalata na meron akong crush sa kanya. Kaya kapag dumadaan siya sa harap ko at nakikita ko siya, dead malam ako. Pero nang maipakilala siya sa akin, ngumiti naman ako sa kanya. At doon ko pa mas nakita ang kagwapuhan niya. Yung mga ngipin niya, grabe. Ang puputi. Parang pwede kang manalamin. Crush ko na siya nung una pa lang. Hanggang sa nagkaroon kami ng isang project na kailangan ng supervision niya. Ilang taon na rin siya sa kumpanyang yon. At masasabi ng ibang tao na empleyado doon na magaling daw siya. At dumating na nga ang pagkakataon na magiging magkatrabaho kami sa isang project. Lumipas pa ang mga araw, ay naging palagay kami sa isa't isa. At doon na nagsimula ang panliligaw niya sa akin. Pam, paano kung sabihin ko sa'yo, napafall na ako sa'yo? Sabi niya sa akin. Siyempre, hindi ko pinahalata na medyo kinilig ako. Kaya ang sabi ko, ha? At naging seryoso ang mukha niya.
Sabi niya, gusto kitang ligawan. Sa ayaw at sa gusto mo, liligawan kita. Siyempre parang tumatalo ang puso ko nang marinig ko yun. This is it, pansit. Sabi ko sa isip-isip ko. Pero ayokong ipahalata. Kasi, ang sabi sa akin dati ni Tita Lan, may mga lalaki talaga na magaling lang sa salita. Pero kapag naging kayo na, pag sinagot mo na siya, magiging kampante na ito. At hindi na mag-e-effort. Kaya ang maganda daw, ay magpaligaw daw ako. Kaya pumayag ako na ligawan niya ako. Medyo kinakabahan nga lang ako kasi unang beses kong magpapakilala ng manliligaw kay Tita Lani. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon niya. Pero sinabis naman sa akin ni Tita Lani noon na kapag meron daw akong manliligaw, wag daw akong mahihiya na magpakilala. So, pinapunta ko si Jason sa bahay na nirerentahan namin sa Maynila. Hineads up ko na rin si Tita Lani na darating nga ang manliligaw ko. Kaya naman naghanda siya ng special niyang spicy adobo. Ilang minuto pa ay dumating na nga si Jason. Sabay kaming kumain ng tanghalian. Naging smooth naman ang lahat. Nagkukwentuhan si Tita Lani at Jason tungkol sa akin. Naririnig ko ang lahat ng pinag-uusapan nila dahil magkakaharap lang naman kami. At isa doon sa pinakatumatak sa aking isipan ay ang sabi ng Tita Lani ko, "Naho, Jason, kaming dalawa lang ang magkasama sa buhay nitong pamangkin ko. Kaya dapat seryoso ka at alagaan mo siya. Wag na wag ko lang malalaman na niloloko mo ang pamangkin mo dahil ako ang makakalaban mo."